In the tourism and hospitality industry, one of the key sectors is food and beverage. And now, we're in the cold winter season. Ano nga ba masarap na kainin ngayon? Parang gusto ko ng ramen! Wait! Ano nga ba yung ramen? Ramen is a noodle soup dish that is most commonly associated with Japanese cuisine today, though it has Chinese origins. Yes, tama kayo nang narinig, hindi talaga nag-start sa mga Hapon ang ramen. According kay George Salt ng University of California Press, in the late 1800s and early 1900s, Chinese immigrants brought their noodle soups to port cities in Japan such as Yokohama, Kobe, Nagasaki, and Hakodate. Kung saan, noong mga panahon na ito, ay yung mga restaurants ay ang nagpapatakbo nito ay mga Chinese cooks. At nagsuserve sila ng mga simple bowls of wheat noodles in broth with toppings like pork and bamboo shoots. At dito nga nabuo ng pakonti-konti yung Japanese ramen. And one of the first specialized ramen shop in Tokyo is... Ay ito, the Rairaken. Rairaken opened around 1910 and helped popularize ramen as a restaurant dish in Japan. After the World War II, ramen became even popular in Japan due to food scarcity and the import of cheap wheat flour. And today, ramen is both comfort food and international culinary phenomenon found around the world. And this is the best reviewed ramen restaurant here in Metro Manila, which is the Mendokoro Ramen Ba sa Pasay City. Actually, napakadaming Mendokoro dito sa Metro Manila. Meron sa Makati, BGC, Quezon City, at syempre dito nga sabi ko sa Pasay City. Kung saan ay dito tayo magda-dine in. Para sa ating plano, we're going to check out the restaurant in terms of ambience and service, presentation, taste test, and the overall experience. Titingnan natin kung ang restaurant nila ay mismo ay maayos ang ambience, paano nakakaset ng mood ang lugar nila, maayos ba ang mga staff nila pagdating sa service nila. Next is the presentation. Let's see kung paano nila sinoserve ang ramen at kung ano ang itsura ng ramen nila. Kung nakakaakit ba talaga. Next is taste test. Syempre, best part natin yan. Kung masarap ang kanilang ramen. And lastly, the overall experience kung saan titingnan natin kung deserve nga nila yung best reviewed na sinasabi na ramen restaurant na ito. Pero sandali, paano nga ba pumunta dito? Nanggaling kami sa Paranaque to get to Mendokoro in Pasay City, sakay lang kayo ng mga 2 o 3 jeep papuntang Pasay. Based kay Google Map, 57 minutes kapag nakakotse tayo and 44 minutes kung nakamotor, at ang paborito natin syempre, kung maglalakad lang tayo papuntang Pasay ay aabutin tayo ng 2 hours and 42 minutes. Malapit lang naman ang Mendokoro sa mismong Mall of Asia. At dito pala ay sinama ko na buong angkan para kumain sa Mendokoro. So, ngayon guys, lakad-lakad na tayo papunta dun sa Mendokoro na ramen. No? So, medyo nalilito lang ng daan. Medyo malapit na tayo. Medyo malapit na tayo doon. So, walk na lang talaga. At dito nga ay biglang tinuro ng father ko na nakikita na niya yung ramen restaurant. Kaya naman, dali-dali na din kami nagpunta doon at nang makarating nga kami doon ay ito ang nangyari. May mga nakapila na nga. Ayan na siya. At dito nga ay dali-dali naman ako lumapit sa staff para magtanong. Mga ilang minutes po ang waiting time ka para po sa 4 na tao. 30 to 40 minutes or more. Nakikita nyo ba yan? Akala ko mga nakatambay lang. Yun pala, Ang dami. Nag-aantay po sila sa sila. so nakipag-usap na kami dun sa staff and sinabi namin na mag-iintay na lamang kami. Kasi andun na rin naman kami so para hindi sayang ang punta. Okay lang po yun. Thank you. So guys, ayun. Magwe-wait muna tayo ng mga ilang minuto. So sabi daw, mga 20 to
40 minutes. So, kita nyo naman kanina, napakahaba nung pila talaga ng tao dito. Ang dami talaga nag-iintay. So, nandito nga pala tayo sa branch ng Pasay. So, sabi ko nga kanina, meron tayong Muntinlupa, meron ding BGC, pero nandito tayo sa Pasay. So, wait pa. Ako makikita yung linya dun, oh. Ayun, ang haba pa. So, mag-iintay muna tayo. Ipakita ko nga pala sa inyo kung ano yung mga menu nila. So, guys, yan yung kanilang menu. So, ito pala yung mga picture nila. Yan. Then, shiyo, shoyu, tantamen, miso. Actually, hindi ko nakuhanan ng maayos pero ito yung mga ramen na meron sila. So, ang in-order namin ay yung shiyo, shoyu at yung tantalmen. So, iba-iba kasi yung mga taste namin eh. So, yung pinili ko dito ay yung shoyu. Based kasi sa menu nila, ito daw yung popular dish na meron sila dito sa Mendocoro. Ang in-order naman ng mother ko ay yung shiyo, kung saan ay mas salty siya compared dun sa napili ko. At tantamen naman para sa father ko kasi gusto niya daw may spicy flavor. So, naghanap kami ng mauupuan kasi kanina pa kami nakatayo at mabuti na lang merong available na mga seats. Kaya nagintay na lang muna kami hanggang sa matawag ang aming mga pangalan. At makalipas ang ilang minuto ay sa wakas natawag na yung pangalan ko. At yun na nga, pagkatapos naming mamili nga ay pinapasok na nga ako dun sa loob para magbayad at ang binayaran ko ay mahigit 2,500 plus din siya. At dito ay nagbabayad lang ako at may mga kailangan na akong fill upan. Kapag-bayad na tayo. Kitang-kita sa mukha ko na ang saya ko nung nakapagbayad na ako, kaso ito naman ang nangyari. So, guys, nung nakapag-bayad na ako, ayun, bayad pa lang yun. Bale, nasa waiting list na naman ulit kami. So, magwi-wait naman kami kasi may kumakain pa sa loob. Ayun, magawa nila ng paraan yung pag sobrang dami ng kanilang tao dito. Yung akala ko makakakain na kami, kasi sa tagal namin nag-iintay, halos isang oras na din talaga sa dami na din ng mga nakapila at kumakain dito. Ito lang din yung isa sa napansin kong kailangan talaga nilang i-improve when it comes sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Kasi may mga instances na pwedeng mainip si customer at hindi na siya bumalik. Sa aking pagkakatanda ay isang oras at kalahati na din talaga yung pag-iintay namin dito. Kasi nga sobrang daming tao na gusto din kumain. Kaya nag-intay lang ulit kami dito. At pagkatapos ng ilang oras ay salamat, nakapasok na kami at ito na ang oras para simulan ang ating pakay. At nang makapasok na nga kami dito ay napansin kong inassist na kami agad ng staff kung saan kami uupo. At nang makaupo na nga kami ay itong nasa harapan naming isang staff ay kinakausap naman kami about sa mga order naman namin para hindi rin siguro magkamali sa kung ano gagawin nilang ramen. Ay, yun pala. Sorry. Okay. And thank you for waiting. My name is Sheila and others are Albert. You have one shiyo, two shoyu, and one tantan. At dito ay minimake sure lang nila kung tama ba yung in-order namin. So, guys, sa wakas, nakaupo na rin tayo after 1 year. Hindi, joke lang. So, tagal din, sobra. Pero mabuti na lang at nakaupo na tayo. So, mag-i-intay na lang tayo ng ating pagkain. So, pakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda rito. So kung nakikita nyo ay napaka-cozy ng kanilang lugar, actually napakatahimik din at napakabango ng lugar, hindi dahil may ginagamit silang pampabango, kundi nasa harapan mo kasi yung kitchen mismo. At dito ay nakikita mo din pala yung kung paano nila ginagawa yung ramen, kaya maganda talaga na sila mismo yung nakikita nyo gumagawa at hindi nakatago lang. So, mga nakalipas na siguro, mga 3 minutes. No, kung na tayo lang kanina, pero yung timer na tayo ngayon. Tingnan natin, mapitis pa. Tagal. Pero, I hope ay maging mabilis ang kanilang service. So, pagdating naman dun sa interiors nila, ang ganda ng mga interiors nila dito. Maayos naman. Napaka-cozy.
So, dito kami napapwesto sa medyo bandang dulo. Bandang dulo pa, sa may likuran pa siya. Hindi kami malapit sa entrance. So, okay na rin. At least hindi ganun maraming taong papasok at lalabas. So, ngayon mag-intay lang tayo ng ating pagkain. So, kung hindi nyo naririnig, sumisigaw sila nung arigato gozaimashita. Ibig sabihin, nagtithank you sila dun sa mga nakatapos ng kumain dito. So, kung napapakinggan nyo yung nasa background noise kanina, or siguro papakita na ako ng video yun. So, malalaman na, maririnig nyo din na sumisigaw sila. Which is good yun. No? Kasi, ibig sabihin, nagtithank you sila, parang comeback again, parang sa mga normal na restaurant, parang ganun siya. Pero in Japanese style kasi siya. So, culture kasi ng mga Japanese ay ganun talaga ang ginagawa nila. Pagpapakita din ng respect sa tao at sa pagkain. So, ang kaganda naman dito, nakikita mo talaga yung kung paano nila ginagawa yung kanilang ramen. Saka naaamoy mo talaga. As in ngayon, naaamoy ko yung amoy yung ginagawa nilang ramen. Which is, mas nakaka-attract, mas nagugutom ka talaga. Sa oras na ito ay talaga namang nagtitiis na kami ng gutom. Makikita mo naman sa mga mukha namin. Gutom na siya. At si tatay, gutom na rin. Kapigit na, kulang sa Red Horse. Kasi ilang oras na kaming nandito sa Mendocoro. Syempre hindi naman pagkaupo namin ay makakakain agad. Syempre lulutuin at prepare pa lang nila yun para sa amin. At dito nga ay makikita mong sila mismo yung magsaserve sa'yo ng ginawa nilang ramen. And actually nag-timer nga din pala ako. Let's see kung gaano ba kabilis nila gawin yung ramen nila. Based sa observation ko, magmula nung pagkarating pa lang namin dito, maayos naman yung lugar, maayos yung mga decoration sa loob, napaka-cozy tingnan, at sa labas ng ramen restaurant na ito ay, I think good naman siya. Ambience, check. Pero yung sa service, titingnan pa natin. Sabi nga din pala sa mga reviews dito, First time trying out Mendocoro and will definitely come back. Ordered the shoyu ramen, noodles were a bit chewy, but will ask next time if they can cook a little bit more time to my preference. A bit salty and that's how I like it. So excited to try the Tantan Men the next time. sabi naman itong isa, and actually 3 weeks ago lang, Super disappointed sa quality ng tonkatsu. Broth is super watery. Lacks umami. Walang flavor yung broth. Basura. Trash. pagdating sa mga feedback ng ating mga customers ay hindi natin sila pwedeng masisi kasi yun ang naranasan nila. Based naman sa mga nabasa ko, okay naman kapag regular days, siguro kasi December na ngayon at madaming tao kaya ang tagal nung pag-iintay namin dito sa Mendocoro. And finally, na-serve na rin sa amin yung mga na-order naming ramen. And actually, nakakagulat kung ano yung nasa picture, yun talaga yung mismong itsura ng ramen nila. At ito nga pala yung Tantan Men. Hindi ko na siya na-videohan ng maayos kasi nga gutom na rin kasi yung mga kasama ko. Ay, thank you. Ayan, binigyan na tayo ng chopstick. And then, lumaban na si tatay. Gutom na siya eh. So, 10 minutes lang din halos kasi hindi ko na-stop yung time natin eh. So guys, wala silang utensils dito na fork and spoon. No? So, kailangan mo talagang gumamit ng chopstick. And then, syempre yung para sa sabaw nila. When it comes to service naman, napaka-accommodating naman ng mga staff nila. Maayos sila mag-assist ng mga needs ng mga customers nila, which is good. So, kakain muna tayo. Titikan muna natin kung goods pa talaga mo. Kami nila dito. No? So, titikman muna natin ang sabaw. Sarap. Good. Gawin muna natin. Kasi, araw na yung lasa niya. Mas masarap nung nahalo na.
At kitang-kita nyo naman sa mukha ko na talagang nagustuhan ko yung ramen. At dito nga ini-enjoy ko lang yung pagkain namin. Pakita ko nga pala sa inyo yung ramen ko. Grabe, oh. Hindi ganun katikit. Kaya tamang-tama lang. May 2 egg. And this one. Ating karne. Kung nagkakamali, pork siya. Ayan. Ang sarap ng karne na yun. Tender din siya. Ayan. So, hindi lang kita. Pero napaka-tender. Good. Meat. Tapos noodles. Tapos sabaw. At dito nga ay tinry ko na rin tikman yung ibang ramen na na-order namin. Patikim nga ako ng mga ramen niya. Anong tatay? Masarap? Itong, ano ba to? Ano ba to? Ano to? Shio? No, Shio. Hindi siya ganun katamis. Compare dito sa kinakain namin dalawa. Ito yung isama nga naman to. Tamtamin ba? Kalimutan ko tawag. Hindi naman ganun kaanghang. Sakto lang. Ay, sarap din. Pero hindi siya matamis na matamis. So, itong pinili namin, ito daw yung popular dish nila dito sa Mendocoro. Which is, good na good niya. Hindi siya sobrang tamis, hindi siya nakakaumay. May pagkamaalat lang talaga, which is yun naman talaga. And then, may pagka-umami taste talaga siya, which is good. Kasi mahilig ako sa mga umami na taste. Narinig nyo naman yung mga sinabi ko na hindi siya nakakaumay. Noong mga first part pa lamang na kinakain ko siya. Pero ito yung nangyari. So, may napansin lang ko nung malapit, nung matagal na kami kumakain. Medyo nakakaumay siya. Tapos gawa nung tamis niya. So, pag tumatagal, tapos walang tubig-tubig, nakakaumay. Kaya kailangan ng panulak talaga. So medyo madami pa siya, no? Nakakaumay yung tamis niya minsan. Yung in-order ko kasi ay shoyu, which is may umami taste, sweet, and salty talaga siya. Compare sa tantanmen na umami, spicy, at salty lang siya. Kaya kapag tumatagal na kinakain mo yung shoyu, ay nakakaramdam ka ng umay talaga. Nakakaumay yung tamis niya. So, ang ano talaga dito is maging mapili ka talaga sa kung ano ang panlasa na gusto mo. Kung ayaw na masyadong matamis, kung gusto mo na medyo mas maalat talaga siya, or kung gusto mo, spicy talaga yung flavor niya. Dito pala, bawal dito mag-take out. Bawal din magpabalot. So, kailangan mo talaga, ubus mo talaga yung mismong ramen. So, kasi sa culture kasi ng mga Hapon, gano'n naman talaga dapat. Wala talaga matitira dun sa plate. So, kailangan ubus mo talaga. So, ibig sabihin, nagustuhan mo talaga yung pagkain nila. Diba? And dito sa culture kasi natin, diba? Mahilig shumaron. Sharon na lumpia. Joke na. Add ko na rin kung bakit bawal din mag-take out. Kasi walang preservatives itong kinakain naming ramen. So, dahilan para mabilis masira ang pagkain. Kaya hindi din advice na ipabalot kapag hindi nyo naubos. Sa tatay na, hindi ganun matamis na. Pero hindi ganun matamis. Yung mga nga masarap na. Hindi ganun matamis. Pero ang dami naman. Ang dami naman. So, ang dami rin laman niya. At ayun, inubos na lang namin yung mga pagkain namin. So, balik lang tayo sa objectives natin. Pagdating sa presentation ay maayos naman nila na iserve sa amin ang ramen at napakaganda ng itsura talaga. Kung ano yung nasa picture yun talaga yung makikita nyo.
Sa lasa naman, which is yung taste test natin, masarap naman ang kanilang ramen. So advice ko nga lang din na talagang dapat alam nyo or alam mo kung ano yung gusto mong lasa. Kasi hindi para sa lahat yung ramen na naandito. So ngayon guys, tapos na kami kumain, no? Busog naman. Actually, sobra-sobra pa. Yung nakalagay sa bowl mo, ang dami ng laman eh. Parang 3 meat, tapos 2 egg, tapos yung mismong broth, tapos yung mismong noodles. Ayan. Actually, busog. No, ngayon, nag-iintay lang ako. Kanina kasi nag-CR pa naman sila. And then, alis na rin kami. CR check! Pero mag-CR muna tayo. Ano ba? Dito ay nakita ko namang malinis naman yung restroom nila kaya wala din naman problema sa akin. Ayun, marami naman. Iiki daw siya sa lasa. Kasi nga matamis niya, no? So, ngayon guys, ay tapos na ang ating pagpunta sa Mendocoro. So, pabalik na kami ng Parañaque. For my overall experience, masasabi ko namang satisfied naman ako sa pagpunta ko sa Mendocoro. Sana lang next time ay ma-improve pa nila yung part na kung saan kapag nagkakaroon ng maraming tao ay sobrang tagal talaga nung pag-iintay dito. I hope next time ay magawa nila ng paraan para mas mabilis yung service nila. And actually, pagdating naman sa mga staff nila, ayan, so very accommodating naman sila. Lahat ng staff ay mababait. Wala kami naging problema. Napaka-friendly lahat ng staff. Sa pagpasok pa lang namin, ina-assist na agad kami. Kaya doon pa lang, mapapansin mong maayos talaga yung mga staff nila at well-trained talaga. Pagdating naman doon sa ating taste test, masarap naman yung pagkain nila. Yun nga, sabi ko kanina, hindi para sa lahat yung mga ramen na naandito. Kaya kailangan piliin nyo kung ano yung swak sa panlasa nyo. Overall, satisfied naman ako. 4 star. Boom! At dito na lang nagtatapos yung ating video. Pero bago tayo mag-end ng ating video ay mag-iiwan lang ako sa inyo ng quiz na kung saan isang question lang naman ito. So ito ay ginagawa ko pasasalamat sa inyong pag-support sa ating channel. So papaano po ba yung mechanics ng ating quiz? So napakadali lang naman. So first one is you need to subscribe sa ating channel. And then pangalawa, pag-isipang mabuti ang question. Ayun lang naman. Pangatlo is comment down below your answer. So, ganun lang siya kasimple. So, you have chance to win a GCash. So, ganun lang. I-announce ko po sa next video natin yung 2 mananalo natin. Kaya, huwag kalimutan na mag-subscribe, huwag kalimutan din i-like at i-share sa inyong mga kaibigan itong video natin today. I hope meron kayong natutunan. So, yun lang naman. Mabuhay hanggang sa muli. Bye-bye!